So we cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, eh mag-resign na lang tayo. Diba? Puking ina mo. O tangay na, panalong-panalo tayo. I think itong si Taberna, totoo yung sinasabi niya ng malaganapan. So he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Oh, yan ang gusto ni Trillanes, pero si BBM at the same time sinasabi huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga dilaw, mga kamping, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongbong. Kahit nung ginawan ho natin ng reaction video, yung pagsasalita nitong si Kato Nying, medyo napaisip din ho tayo. Bakit sa kadami-dami ng media, bakit ito pang mama na to ang maglalabas dito sa balita na kung saan itong si Marcos Jr. Pinapaatras, magpakatotoo na ho tayo dito, wag na ho tayo magbulahan, no? Inatras ho nila, pinigilan ho ni Marcos Jr. kasi alam ho nila anumang oras sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, ikakasa na yung impeachment na yan kay VP Sara. Kaya uradang nag-anunsyo itong si Kato Nying. Ang problema ho dito, bakit itong si Kato Nying? Sa kadami-dami ng mga reporter, vlogger na nasa mainstream media, bakit ho yung si Kato Nying? Pati yung pagbira dito sa mga congressman, dito sa mga mambabatas na kung saan ibinulgar niya na napakatalamak daw ng korupsyon ngayong mga panahon na to, nagbibenta ng mga proyekto at kung ano-ano pang mga kalokohan, na doon pa lang hoy nagtanong na tayo, bakit nag-iingay itong si Kato Nying? At binabanatan niya itong mga congressman, yung mga tao sa House of Representatives, tayo ho hindi diskumpiyado doon sa mga banat ni Kato Nying na yun. Sangayon tayo na marami ang korupsyon. Kaliwat kanan, talagang garapalan na, ika nga eh. Diba? Sangayon ho tayo doon. Pero ang pinagtataka natin, sa kadami-dami ng mga reporter, mainstream media, bakit ito pang kilala na malapit dito kay Lisa Araneta Matos? Pero bago yan mga kababayan, gusto ko ho kayong anyayahan mag-subscribe dito sa PH Update. No? Napakabilis lang ho yan mga kababayan. Wala pang 3 segundo. Tingnan nyo ho, 1, 2, 3. Ayan ho mga kababayan, i-click nyo lang ho yung subscribe button dyan sa baba. Ayun na nga mga kababayan, shoutout ho muna natin itong kaisa-isa. Ngayon, dito sa video na to, kaisa-isang nag-ano natin to, nagpakulay. No? Maraming salamat ho dito kay Ma'am Kaneko Luella V. Ma'am, maraming salamat ho sa 1,600 yan. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Koleko Luella V. Maraming salamat ho sa pagsuporta nyo sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Browner. Itong si Browner, under ho ito kaya kaya ang pangalan to, kay Marbil, no? Takot ho yan kay Marbil, yan si Browner. Takot duwag din, isa din hong duwag yang si Browner. Pakinggan nyo ho yung kanyang mga sasabihin dito. Meron lang ho tayong mga puntos na gustong i-raise sa mga banat na to nitong si Chief of Staff, itong si Browner. When it comes to our political inclinations, we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas at protektahan natin ang ating bansa. Yun ang problema natin doon na General Browner, no? Yun ang problema natin doon. Halimbawa, kasi sinasabi niya, protektahan daw ang ating saligang batas. Halimbawa, kung yung mga taong nasa karsada, kaya lumalabas sila dahil gusto rin nilang protektahan ang saligang batas, anong gagawin nyo? Haharangan nyo, papaluin nyo, i-disperse nyo yung mga tao na maglalabas ng saloobin dahil napakatalamak ng korupsyon, illegal na droga, pang-aabuso. Anong gagawin natin? Kriminalidad. Anong gagawin nyo? Hindi natin malaman kung bangag ang presidente. Ayaw niya magpa-hair follicle test.
Etong mga nasa karsada, kaya ho sila lumalabas dahil gusto ho nilang singilin itong mga individual na to sa mga pinangako nila nung nagdaang eleksyon. Meron ho bang masama sa gagawin ng ating mga kababayan? Kasi ho, balita ho natin dyan sa Visayas at Mindanao, magkakasa na rin ho ng mga malawakang pagkilos. Sa tingin ho natin isa ho yan sa mga nag-udyok dito kay Marcos Jr. Kaya iniatras yaang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayong mga panahon na to, sa tingin ho natin, nagkakagulo dyan sa House of Representatives. Kasi in full swing ho sila sa pagwasak dito kay VP Sara. Dyan sa Quadcom, dyan sa Committee on Bad Government. Kumbaga planado na planchado na. Mantakin nyo ilang buwan ho ang ginugol nila para umabot ho sila dito sa punto na kung saan kumbaga lutong-luto na Nandyan na yung mga kung tawagin nila ebidensya. Betrayal of public trust. Yung mga magiging basihan para sampahan ng impeachment itong si Sara Duterte. Ngayon, bigla akong sasabihin itong si Marcos Jr., bigla akong nawala yung bayag niya. Sabi niya, wag na. Atras na natin. Nafe-feel na namin umiinit ang kalsada. Talagang iinit pa ho yan. Bukas sa may Capitol dyan sa Region 3, balita ho natin, magkakaroon din ho ng malawakang pagkilos. Magkakaroon din ho ng malawakang pagkilos. Kaya bukas hintayin nyo ho yung pag-aanunsyo ko sa mga nasa Pampanga. Alamin ho natin kung saan yung mga gaganaping pangkilos. Pero yung sa Manila, kahit wala ho tayo doon, susubukan ho nating sumuporta sa mga kasama nating nandoon sa EDSA Shrine, no? Ayun na nga, Mr. Browner, ito lang naman ho, simple lang ho ito. Yung mga lalabas sa karsada, ang gusto lang hong mangyari, maisaayos ang palakad sa ating bansa. Masiguro na yung pondo na dapat sana ay napupunta sa infrastruktura, hindi sa ayuda, malagay sa tama. Yun lang ho ang gusto ng ating mga kababayan ngayon na nasa karsada. Hindi ho namin sinasabi dito na magrebelde, labanan ng pamahalaan. Hindi ho. Ang gusto namin mangyari dito, na kung ano yung nasa batas, kung ano yung dapat gawin ng isang pangulo, yun dapat ang mangyari, hindi puro ayuda. Hindi puro pagnanakaw. Yun lang naman ang gusto naming mangyari. Ngayon, kung umabot sa punto na itong mga tao na nanawagan na to, sinaktan nyo o pinalo nyo o kung ano pa mang ginawa nyo, dinisperse ninyo dahil ang utos sa inyo ng inyong bangag na commander-in-chief, magkakaroon talaga tayo ng problema dyan. Romeo Browner, magkakaroon talaga tayo ng problema dyan. Kaya mag-isip-isip po kayo para doon sa mga kababayan nating men in uniform na marami ho kasi nagko-comment dyan meron daw ho silang kamag-anak na AFP personnel, PNP personnel na kung saan taga-suporta ho ni Tatay Digong at naniniwala sa mga pinaglalaban natin ngayong mga panahon na to. Ngayon, pagka umabot yung punto na talagang lumaki at talagang uminit pa itong issue na to, liwanagin nyo ho sa sambayan ng Pilipino kung saan ho kayo tumatayo. Para kung sakaling magkasalubong ho tayo sa daan, alam ho namin kung ano gagawin namin. Diba? Mga kababayan, ito ho, hindi naman sa, kumbaga, talagang naghihimok ako ng kung ano pa man, no? Ang gusto lang ho nating malaman kung ano nga ba ang tayo ng ating sandatahang lakas, yung ating armed forces, yung ating mga opisyal dyan sa AFP at PNP. Ano ho bang gusto nyong mangyari? Ano ho ba ang tayo nyo sa mga korupsyon na nangyayari ngayong mga panahon na to? PhilHealth, Ginto, SSS, GSIS, yung mga pondo na pinamimigay, nangungutang, tapos gagawing ayuda. Ano ho bang basa nyo sa mga kaganapan na to sa ating bansa? Sa tingin nyo ho ba dapat na kayong magsalita? Dapat nyo pa rin sundan ang mga utos nitong si Marcos Jr. Sa kabila ng sila ang may pakana sa lahat ng kapalpakan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayusin lang ho natin kung saan yung lugar natin, ika nga. Alamin ho natin kung saan yung tinatayuan natin ngayong mga panahon na to. So we cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, mag-resign na lang tayo, di ba? Nakmantok ko. So pagka dumating yung punto na talagang magkakabenggahan na sa daan, sa karsada, itong mga mama na kagaya nitong si Romeo Browner, naku, iwasan niyo ho yan, di natin kasama yan. Malaki ho ang pabor na nakuha ng mama na yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Naging chief of staff siya. Ano yun?
sister-in-law niya, yung sinasabing na binigyan daw di umano ng pabor ng administrasyon na to. Hindi ko natin nabasa yung buong article, pero malaki yung nakuwang pabor ng pamilya ng mama na yan, di umano dito sa administrasyon na to. Kaya kung makadila siya sa puwit nitong si Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos at nitong si Tamba, ganun-ganun na lang ho. Hubarin natin yung uniforme natin, and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, Alam nyo ba sino nagbayad dyan sa uniforme mo na yan, Browner? Sinong nagbayad dyan sa suot-suot mo na yan? Yung mga tao sa karsada na sumisigaw, silang nagbayad dyan sa uniforme mo na yan. Kaya kung kayo sumapi sa ipinaglalaban namin, malugod namin kayong tatanggapin dahil kami nagpapasweldo sa inyo. Yung mga sapatos, kagamitan nyo dyan sa AFP, yung mga tao sa karsada na nagtatanong sa pera ng sambayan ng Pilipino kung saan nila dinala, yun ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi si Marcos Jr. ang nagpapasweldo sa inyo. Magkaliwanagan lang ho tayo dito, Browner, para alam nyo talaga kung saan kayo tatayo. Kasi parang hindi nyo alam Parang litong-lito kayo kung saan ba kayo papanig, pero ang malinaw dito, panig kayo dito sa bangag na administrasyon na to. Ang inyong loyalty wala sa pamilya Marcos, magkalinawan tayo. Ang loyalty nyo sa sambayan ng Pilipino. At ang sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to naghihikahos dahil sa kapalpakan ng administrasyon na to. Ngayon tatanungin ko itong si Browner, saan ang tinatayuan nyo? Saan kayo nakatayo ngayong mga panahon na to? Ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, ang sambayan ng Pilipino. Ang pinoprotektahan nyo ang sambayan ng Pilipino, hindi ang pamilya Marcos. Magkaliwanagan tayo dito, Romeo Browner. Kasi parang pinapahubad mo ang uniforme nung mga AFP personnel na kung saan gusto nilang maglabas ng saloobin. Mapa Marcos yan, mapa Duterte. Wala akong pakialam dyan. Yung sa amin dito, kung ano yung tama. Kung ano yung dapat nating pag-usapan ngayong mga panahon na to. Nasaan na yung mga pinangako nitong si Marcos Jr.? Build better more? Loko-loko! members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am Ramdam na ho nila. Alam, ikaw lang, Browner, ikaw lang ang ganyan mag-isip sa AFP kasi nga meron kang pabor na nakuha, buwisit ka. Real talk. Meron kang pabor na nakuha sa administrasyon na to, kaya ganyan ka mag-isip. Di ba? Kung ako sa'yo, mo na, tanggalin mo na uniforme mo, mag-apply ka na bilang security guard nitong si Marcos Jr. Kasi hindi nyo naman sinisecure yung sambayan ng Pilipino, hindi nyo naman pinaglalaban yung saloobin ng sambayan ng Pilipino. Dapat sana kayo ang pinakauna sa umaantabay sa mga Pilipino na nananawagan na magpa-hair follicle test at ipaliwanag yung mga pondo na winaldas ng administrasyon. Dapat nga kayo ang kasama namin. Ngayon, pinipigilan nyo pa yung mga kasama nyo na makisimpatya sa mga taong nagtatanong sa administrasyon na to. Ay, naku, medyo malabo ho ito mga kababayan. calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa mga private, even sa mga trainees natin para Ako ho mga kababayan, mataas ang respeto ko sa AFP. Sa PNP, maraming matino dyan at marami din balbal dyan sa mga yan, sa totoo lang. Pero sa AFP talagang mataas ang respeto natin dyan. Pero dapat naman sana, pagka umabot tayo doon sa punto na kailangan nyo nang mamili kung sino ang poprotektahan nyo, yung mga walang mayang pamilya sa Malacanang na walang ginawa kundi mag-party. O yung sambayan ng Pilipino na nasa karsada dahil pinaglalaban nila, hinahanap nila yung pondong winaldas ng pamilya na yan. Dapat alam ho natin sa mga kernel, sa mga private, sa mga ano bang mga ranggo nila diyan. O basta lahat ng nasa serbisyo. Pagka dumating ho yung punto na dapat pag-usapan natin kung saan kayo papanig, dapat ho ayusin niyo ho yung mga desisyon niyo sa buhay. Dahil pagka nagkataon, magkakagulo ho talaga. Magkakagulo ho talaga. Yun ang sigurado natin. Magkakagulo ho talaga. At yun ang ayaw nating mangyari. Simple lang Isang pamilya lang naman kalaban dito Yung mga demonyong mukhang pera lang dyan sa Malacanang yung kalaban natin dito. Sila lang ho mga kababayan. Hindi namin kalaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi namin kalaban yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi namin kinakalaban yung mga ordinaryong manggagawa, mga magsasaka. Hindi namin sila kinakalaban. Ang tinatanong lang namin dito, nasaan na yung mga pinangako niya nung panahon ng kampanya? Nasaan na yung pinagbentahan ng ginto
tone-toneladang gintong nasaan na yung pinagbentahan na yun? Nasaan na yung pondo na galing sa PhilHealth? Nasaan na yung mga yan? Sige nga. Explain natin yun. Explain natin na maigi sa kanila. Ayusin mo, Brad. Ayusin mo. Dahil may kalalagyan ka sa totoo lang, bababa ka sa kasaysayan bilang isa sa pinaka naging inutil na chief of staff ng AFP, yang si Romeo Browner. Dito na ho tayo kay Palangga, Ma'am Sas. Naku, pagka talaga nakikita ko tong si Browner, oo, hindi ko mapigilan yung sarili ko, nanggigigil ako sa kanya. Gusto ko siyang kurutin sa pisngi. Ang cute niya, mukha siyang aso. Pagka sinabi ni Marcos Jr., tahol ang bilis ho niyang tumahol. Nakananto ko, oo. Tuloy natin to, game. Dito tayo kay Ma'am Sas at dito kay Palangga. Game. Yo, Palangga, ayan. Hello mga kamoisture. Kamois. Ano ba yun? Hindi ba ako nagsusupply? Ano ba yan? Ipapag-good vibes Okay lang, muna kasama tayo natin nitong si Mama. Palangga Z, ang katuwang ko dito sa atin pag-buboljak. Z, gusto mo mag-hi kay Sas? Hello sa pinakamagandang Diwata. sasot. ng Kamoisture. universe. Fresh na fresh din. Of course. O, ano na pag-usapan natin? Ano naman ang pag-usapan ninyo? Ito, Well, magaling yung mag-analyze na gagawin- to. Magaling to si Ma'am Sas. Magaling ho yan. Pag-uusapan ho nila yung kay Katonying, yun, di ba? Yung garapalan, ang dami ho niyang sinasabi. Tapos ngayon siya ho yung nag-break doon sa balita na ipinigilan daw nitong si Mar. Anong gusto tanong ko lang kay Marcos Jr. Anong inaasahan mo maging reaksyon ni BP? Papatingin ko sa'yo. Lol. May in-update kami ni MJ, yun nga, kasalukuyan si EDSA din na ang pinag-usapan namin ni Z yung letter o yung statement ni Cardinal Advincola. I don't know kung updated ka ba. Yeah. Oo. Well, magandang development yan, no? So nakakakita True. na tayo ng enlightenment, no? Lumiliwanag na ang puwersa ng Ang buhay. kagibig sa mga. Lumiliwanag na. Okay. So hindi so na-discuss nyo na yung ano ni Anthony Taberna na si Bongbong daw pinapapigil ang impeachment. Yo. Nadaanan namin, but you can talk about it. Yeah, share natin sa ating mga palangga. Anong tansya mo dyan? Kasi binanggit ko yan. Ano para sa- ba, Ikaw alam muna. naman natin noon, 2022 pa lang, na si Sara ay insurance policy ni BBM. Ayan ho, mabilis lang to, madam, mabilis lang ho ito. Gusto ko lang ipakita sa mga kasama natin kung ano ngayon ang nangyayari dyan sa EDSA, no? Ito ho mga kababayan, grabe, napakaraming tao, no? Yan ho yung ilan sa mga larawan na kuha ngayon dyan sa EDSA, no? Mabuhay yung mga kasama natin na nandyan ngayong mga panahon na to. Mabuhay. Tuloy. Pero no, nakakala nating, di ba kaya nga siyang pinipilit na tumakbong vice president? Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kaagad. Mhm. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. True. Hindi ba? Yes. Kaya nagagalit dahil Utility. hindi niya ginagawa yung reforma at papalalimin pa niya yung reforma. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. O, lahat yan. Hindi ba? O, Yeah. is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang correct. sinasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyernong Marcos since day one, bigla na ngayon magsasalita si Taberna, ganun na yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba may pinalabas Yan, akong yan. audio nila. Yan ang gusto kong pag-usapan sa totoo lang, yan kay Taberna na yan. Kasi tayo din ho medyo diskumpiyado dito kay Taberna. Sa totoo lang ha, doon pa lang doon sa garapalan, oo, maganda yung mga sinabi niya. Naniniwala tayo doon, nagarapalan. Pero ano yung sa likod noong kanyang pagsasalita na yun, tandaan natin, malapit ho kay Lisa Araneta Marcos, yang si Anthony Taberna.
na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging katuwang siya ni Lisa na talagang I ano sa tingin mo? I think itong si Taberna, totoo yung sinasabi niya ng malaganakan. So he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga, di ba, nagkakagulo na rin sila sa loob. Yes. Kasi, Naku po. ika dyan, according sa Naku po, kasi nagtatanong na din yung ating mga kababayan, no? Kasi magtatatlong taon na administrasyon, walang mga flagship project, puro ayuda. Sinong magiging fall guy kung sakaling mag-init ang sambayanan? Magaling talaga tong si Mang Sas. Ang taba ng utak. Siyempre, si Tamba gagawin fall guy dyan. Sila na ho ngayon magsasagpangan. Itong sa Malacanang at dyan sa House of Representatives. very reliable source, si Kingpin, Naku, Mhm. Kingpin. Wala na si Kingpin. Kaya sabihin, baka magogo itong page na to. Si Kingpin, ang demand ay half of the Marcos estate para i-impeach para i-solve na itong Davao problem. Ano ibig sabihin nito? I-impeach si Sara at ipakulong si Digong sa ICC. Naku. Yeah. Half of the Marcos estate. Kasi nga nababawi na nila, nadidefrost na nila. Okay? Kung gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siyang gagawa lahat. Si Ma'am, Yes. ka. Kung ikaw ka naman, maharlikat, over 30 years mong hinintay para ma-defrost ang fruits and vegetable. Pag sinabihan ka niya, ako ang half, anong gagawin mo? Ay, syempre. Syempre, talagang mag-agree ka ng bonggang-bongga. Hindi, ikaw sinabihan ka ng gano'n. Maharlikat. Sila. Gusto No, ko I ang mean, mag-agree ako na makuha ko yung, si Kingpin. Ay, sige, magre-resist si Bakla, si Lisa. mag-release. So, Yes. sabi niyo na parang, ganda lang, parang ang Kaya sila nag-aaway-away. Yeah, kaya sila parang nag-aaway-away. saway na lang. Gustong Oh, suluhin. Kasi even, Kumbaga, naging, ganid na ika nga. Yung mga matatakaw, naglabasan na. I think isa sa mga, even nga yung mga asset nila dito sa Pilipinas pa lang di ba, isa yan sa, expose ko na pinapipirma ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., yung mga kamag-anak na ng quit claim kasi gusto nilang solohin. So ayun na nga. Syempre, ibibigay mo ang half. Parang 1 trillion. Mga 1 trillion yung hinihingi. Sining maingay? Si Z. Maingay si Z. Ano muna Ay, tayo? ba't ka maingay dyan? Z. Mute mo muna, Z. Sige. I-mute muna kita palangga. Okay. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi di ba kung papakinggan yung mabuti ang statement ni Taberna, sabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero ang sabi niya, yung commission daw ng mga senador at congressman. So parang, tapos pila niyang hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise tinotolerate niya. So, anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tambi ang ilalaglag kasi siya nga, di ba, siya nga ang parang pinikita nila na dahil kay Tambi naluloka ngayon ng administration. Magkakasabot naman yung lahat. So si Kingpin, Pero nagme-make sense yung mga sinasabi nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Based sa mga development ngayon sa House of Representatives at dyan sa Malacanang, mahusay ho talaga. Palakpakan ho muna natin itong si isa sa pinakamagandang vlogger sa kasaysayan ng Forever. Palakpakan ho natin. baka nandun din siya. Nakakamkam na siya ng bonggang-bongga O di aalis na lang siya, hindi ba? Bahala na kayo dyan, hindi ba? Pero, ang pagkakamali doon ni Taberna, inumpisahan niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So admission, na totoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Hindi natin
natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So, galit lahat ng vlogger dito kay Binibining Maharlika. Sinasabi nila, hindi lang nabigyan ng presyo kaya nag-iiyak. Tapos dahan-dahan yung mga sinasabi niya, parang meron siyang bolang kristal. Unti-unti nagkakatotoo. Nanonostra niya, Nanonostradamus niya yung nahuhulaan niya yung mga kaganapan. Doon na ho naging nag-gain ng traction yung mga sinisiwalat nitong si Binibining Maharlika. Ngayong mga panahon na to, ito yung panahon na kailangan ho nating magkaisa. Kalimutan muna natin na yung mga alitan, di ba? Ako nabilib ako kay sa totoo lang kay Banat Bay. Nabilib po tayo kay Banat Bay. Doon sa nung nagsalita siya doon sa rally. Alam naman ho natin na meron talagang alitan, no, yung ibang mga vloggers na hindi natin sinasalita. No, pero dikita mo 'yan dahil yung laban na to napaka-crucial sa sambayanan, sa buong bansa. Inisantabi ho nila lahat ng mga sama ng loob, kung ano hindi na pagkasunduan. Bumilib ho tayo. No, talagang nakipagkamay pa. Yung mga ganong klaseng gesture, napakaganda ho nun, sa totoo lang. Nakakabigay buhay yon sa mga kababayan natin na magkakapares tayo ng pinaglalaban. Kaya saludo sa lahat ng vlogger ngayong mga panahon na to. Palakpakan ho natin lahat. Hindi ho natin maiisa-isa yan. Napakadami ho yan. Maraming salamat sa bawat isa. Mabuhay ho kayong lahat. so ngayon, yung ginagamit nila na Pero real talk yan isang sa susunod na video natin, pasadahan ko yung kung saan tayo talaga bumilib kay Sir Banat Bay, no. Ang galing ho nung yung gesture na yun. Napakasimple kaso nakakabilib. Yung ayaw nyo na yan, santabi na muna natin yan dito, sama-sama muna tayo. akdog sa'yo Saludo. noon dahil sinisita mo ang korupsyon, Nagsalita na rin ngayon. nagsasalita na rin na sobrang ang garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Anthony Taberna, you can quote me on this. Oh, we're quoting him. Mm. Actually, hindi ko siya napanood eh. Sige, i-share mo sa dahil hindi ko pinapanood yung Julol na yan, di ba? Ang problema kasi dyan, di ba, kasabot nga siya ni Lisa dahil nag-fabricate nga yan ng mga address ko para mag-file ng case, di ba? Kaya never ko naman pinanood yung siraan. So ngayon, si BBM daw ay nagpadala ng message sa mga congressman, wag daw magpo-file ng impeachment laban kay Sara. Ewan ko kung totoo yan, pero yun ang pinost ni Taberna. Ang masasabi ko lang dyan is, again, insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open na garapal ang korupsyon under sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Dahil kung mawala si Sara, anong gagawin ng Dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Ma'am Shi, ng Dilaw. Di ba? Tama yung sinabi na yun ni Ma'am Sas, no, hunting season. Habang nagsasalita ko tayo, meron na tayong nakita sa Bombo Radio. Hindi masaya yung mga kamiting na to si Marcos Jr. Tama nga naman. Ayos yun, magaling. Silang pinakamalaking funding para makagawa ng regime change ang mga Dilaw. Ayaw. Kaya nga 'di ba pinipilit ni Trillanes, hindi impeach yan si Sara. I-impeach, nag-aano na siya, 'di ba? Si Trillanes, 'di ba? Hindi may sinasabi, hindi kailangan i-impeach yan si Sara. Correct. Yan ang gusto ni Trillanes, pero si BBM at the same time sinasabi, huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga Dilaw, mga camping, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongbong. Nabudol ka lahat. At Galing, no? Hindi natin naisip nun. Hindi naman magiging sasrogando sa asot yan na ganun-ganun lang, di ba? Hindi naman yan magiging ganun, magiging sasrogando yan. Di ba? Idol talaga, idol. Tsaka, isa yan sa sa in-expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag. Na kunwari, aawatin niya yung impeachment, katulad niyan by sending letters to these mga crooks dyan sa Senado at sa Congress. Para magmukha siyang parang savior siya
dahil sa kanya parang may utang na loob pa ngayon si Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to Correct. para mag-file ng impeachment. Isa yan sa in-expose ko dati. Pero it Ah. doesn't make any sense, Ma'am Shi. Yes, I si- know, right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sarang national security threat. Eh, ba't di mo Correct. papa-impeach? Hindi Kaya nga, nga, hindi kanina na- nga, hindi nga nagme-make sense sa totoo lang. Sa totoo lang. Hindi nga nagme-make sense yung pagpigil nitong si Marcos Jr. Bakit pipigilin? Ang tagal na trinabaho ng ano yan ng House of Representative yung paggagather ng mga ebidensya at yung mga pronouncement ng mga congressman kinukondisyon na nila itong ang sambayan ng Pilipino na meron talagang linabag itong si VP. Mga congressman, mga makakaliwa nagkuntsabahan na ho sila pati mga dilawan. All of a sudden biglang itong si Marcos Jr. sasabihin niya hindi naman gagalaw yung committee on bad government, di ba? Hindi naman ho sila bibira ng ganyan kung walang ano talaga, walang anong tawag dito, walang utos galing sa taas. Trabahuhin itong si VP Sara. O bakit biglang umatras biglang bumahag itong si Marcos Jr. Meron pa hong malaking dahilan at isa sa mga dahilan na nakikita natin, yung mga banat na yan itong si Ma'am Sas Rogando Saso. Uubra. Kaya nga hindi na nga uubra yan, yung kanyang pa-feeling say na kunwari wala siyang personal, wala silang personal na attack kay Sara. Yun yung palabas nila. Wala nang maniniwala. Yun Kasi, siya. pag ginanyan nila yan, I'm pretty sure, kaya nga 2025 is very exciting kasi magkakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo Correct. pina-impeach. I'm pretty sure dyan sa mga yellow may magsispill. Katulad nung kay Corona, di ba? May nag-spill nung impeachment ni Corona. Ang sanabi ng mga yon, ng mga kinasabwat nila Pinoy, binribe sila para i-convict si Corona. Hindi ba? May naggaganyanan. Yes. Gaganyan niya next year, di mo papa-impeach, I'm pretty sure, no, nakipag-alyansa naman talaga kayo sa mga yan para patumbayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay doon, the insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Yes. Ay, paano nga magbabasa yun? Ayaw na ni Sara mag-insurance policy dahil ginagawa lang siyang insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. True. Yeah. Well, recently, nagsalta nga si Inday Sara na no reconciliation at all sa kanila. Wala na. So, Bitch yun na siya. Sabi niya nga, haharapin niya. Di ba wala naman siyang problema. Kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpakapagpahinga siya dahil nakakapagod din. 2016, nangangampanya siya. 2019, nangangampanya siya. 2022, nangangampanya siya. So parang, bahala na kayo. That is now the problem of BBM. Ma'am Shi. Si Sara ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw niyang pa-impeach. Di si Sara mananatiling vice president. Ngayong vice president si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang mga gusto niyang ilabas. So ano Hindi, baka pati yung mga ebidensya, yung mga video, kaya ayaw nang ipa-impeach. Kasi yun nga ang gusto nating mangyari, di ba? Yung mga ebidensya na dapat on the record kung ilalabas nitong si Vice President Sara Duterte. Alam ho nila merong hawak itong si VP Sara, kaya itinigil ho nila yung mga kalokohan nila. ngayon gagawin ng Dilaw? So habang si Sara nilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung Dilaw, gusto niyo ipapa-impeach, anong magmumukha yan sa ordinaryong tao? Kakampi niyo talaga si bangag. That's Kasabot true. kayo sa korupsyon ng Bangag administration. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected, no? Kasi tinutulak niyo siya sa pader for the past 2 years. So ang ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay sa bangin. pader. Ano Yes. ngayon? Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose si Taberna. Grabe, no? Grabe ang korupsyon sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa iyo Gumaganda na ho talaga Dilaw yung at dapat, kakamping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gustong ipa-impeach
Pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba Correct. kinakailangan? Kaya nga eh. 'Di ba? Na si Marcos Jr. ang punot dulo ng corruption, everything. Bakit si Sara ang impeach? So hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin na mga dilawan na nagsanib puwersa? Ito nga, bangag at yung mga inaasahan nilang mga dilawang leaders. Kasi we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa they're not political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos kawatan, diktador lahat, kakampi na nila. So, ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga tang nangyari dito, SAS, sa pag-expose, pag-statement nga ni Cardinal Advincola. Talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi tayo na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna. Oh. 'Di ba? Pati yung ibang mga sino 'yan, yung laging nagngingiwi-ngiwi, si Rowena Guanzon, very consistent. 'Di ba? Very consistent. Naka-mute ka, girl. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tinetolerate niya. Wait a second. 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinetolerate. 3 years! So, ibig sabihin, 3 years yung sitwasyon na ngayon na naging garapal, tinolerate niya. Lalala ba yan kung hindi niya tinotolerate, Ma'am Shi? Ikaw Correct. nga, napaka-simpleng bagay, hindi ba? Well, si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. At the moment na pinayagan niya si Liza na mag-decide kung sinong i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr. Doon nga sa book ni Attorney Vic, na sinasabi ni Attorney Vic doon, na gustong, hindi pa nag-o-oath, okay? Hindi pa nag-inaugurate si Bangag, ay pinupush na ni Liza na iupo si Mel Robles, iupo si Michael Ma, at ayaw nga yan aprobahan ni Attorney Vic dahil hindi qualified at dahil sa mga previous involvement sa corruption, nakiusap si Martin Romualdez na pati kay Altenco na 1 year lang to at pinupush talaga ni Liza. So, malabo yan, Taberna, na sinasabi mong nakananawagan ka kay BBM na, gumawa siya ng action dahil sa talamak na corruption. That's katarantaduhan. Alam ni Marcos. Yung Okada pa nga lang Yung Okada pa nga lang na first 100 days, hindi niya alam. Paano hindi niya alam? Kasabwat doon ng DOJ. Yes, at paano hindi alam ni Bangag? SARS, nandoon din siya sa Okada. Si Marcos Jr. Asa na ba yung video na yan? Ay, sabi ko nga, di ba si Inday nagsalita na yung video doon sa envelope. Sabi ko nga kanina, baka naman kailangan pa mag-hire ng rolling billboard. Baka yung mga video isalansan doon sa EDSA. Hindi rin naman natin alam kung anong topak ni Sara, kung paano niya ilalabas yung video na yan. Diba? Correct. Sinasabihan ko na sila, last year pa, huwag yung gagawin niyang kay Sara dahil pag napuno kay Sara, magtago na kayo. Last year ko pang sinasabi yan, Ma'am. True. Last year, napaalala, sinusulat ko, huwag yung tigilan nyo yan dahil pag napuno yan si Sara, magtago na kayo. Ngayon na nagbili na siya, paano na? Tapos yung mura ni Inday Sara, puking ina mo. Tama na. Panalong-panalo. Taga yung puking ina mo, Lisa. Kaya kayo natataranta na sila kung paano nila ampatin. Diba? So, no way out na. Tsaka no reconciliation. Kaya nga ngayon, hindi nila alam kung anytime, baka ilabas nga ni Sara yung mga video, yung Okada video, yung envelope video. Kaya kaabang-abang. Kapanapanabik. So, kaya nga nagkaaway-away na sila ngayon dyan sa loob.
Maliban diyan sa punyetang assets na, pinag pinag, ah, sana maggurgura na lang sila 'no, SAS? O, magugurguran yan. Di ba sinabi nga ni Maggugurguran. Sarah na hinahinay Maggugurguran o yan. Maggugurguran. Ako naniniwala ako dyan. Maggugurguran yan. Magsasagpangan ho yung mga yan. Yung mga nandyan sa executive at nandyan sa House of Representatives. Bandang huli, nakatayo lang itong si BP. Pinapanood niyang magsagpangan yung mga yan. For sure. hayaan nyo na lang sana akong magtrabaho. Mhm. Nag-gets Ayun. nyo? Ayan na nga, okay na nga sa dyan eh. Aware si Sarah, nagnanakaw kayo. Pero, ginawa nyo siyang punching bag. Ginawa nyo siyang True. pang-cover up ng pagnanakaw ninyo. Hindi nyo ba napapansin tuwing may expose laban dito sa bangag na to, si Sarah ang biglang titirahin? Oh, Yes. nung Love the Philippines video, nung nilabas ko yan, anong ginawa Yes. nila? Biglang, ay, may Sarah. Oh, nung inilabas ko ang liquidation by certification, May Sarah Sarah. na naman. Nung inilabas ko ang Duran-Duran, recently lang ito, di ba? Mhm. Nag-double up Sarah. sila dyan sa impeachment, Sarah sa na naman. Congress. Yan ang problema. Ginagawa niyong si Sarang punching bag. Yung Hindi na nakatiis yung ate natin. Hindi nakatiis Yes. yung ate natin dahil bakit ba hindi niyo na lang siya kayaang magtrabaho? Hindi nga siya nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno nung nandiyan pa siya, nung nasa kabinete pa siya. Dahil gusto lang magtrabaho nung ate natin. Ate Hindi mo Sarah, siya correct. hinayaang magtrabaho. Diba? Hinayaan na nga niya yung mga pagnanakaw ninyo dyan, na nahimik na siya, hindi nga yan nakikipag-usap sa atin eh. Yes, Wala hindi na- na nakikipag-usap sa amin, no? Kaya nga kami naimbierna eh. Hindi man naimbierna kami kay Sarah dahil ang tahimik ayaw magsalita. Kami na naimbierna eh. Di ba? Ikaw na nagsasabi, oy Sarah, magsalita ka na dyan. Sarah, like, kinukulit ko si Inday, di ba? Ayaw, hindi nasalita si Sarah. Dahil gusto Tama. lang ni Sarah, hayaan na Magtrabaho. lang siya magtrabaho. Tama ka, Sas. Alam mo kung bakit? Yung sa envelope na yan, di ba? Bago alam na ni Inday, di ba? Yung putang inang envelope na yan. Talagang hinayaan na lang niya na magnakaw. Pinuno na siya eh. Siguro hindi na maalala ni Lisa Tanas kung ano-ano yung mga sinend niya in the past. Kasi di ba ang hilig niya sa video na yan? Hindi niya na matandaan yan. Dahil kasi sabog siya lagi eh. Hindi niya alam na i-save pala ni Inday o na nakalimutan niya na yan. Dahil bangag yan si Lisa eh. Eh ano ngayon? Kaabang-abang ngayon yung envelope video na yan. Correct. Di ba? Talagang punong-puno. Yung si Sarah, hindi niyo tinigilan. Hindi niyo siya tinigilan. Binaboy niyo. Ang sabi pa naman sa amin niya ni Digong noon, sa lahat ng ibabato niyo kay Sarah, huwag corruption. Yeah. Oh, Talagang yun, sabi, dahil mas yang si Sarah mas grabe, sabi ni Digo, mas grabe daw yan sa pag corruption ng usapan. Issue. Talagang si Sarah talaga. No talaga niya. nakita mo naman siya, di ba? Yung ni-reveal niya na during the campaign, nung nasa eroplano sila ni Martin Romualdez, na sinasabi ni Tambaluslos na ayaw maglabas ng pera ni Bangag at ni Lisa. Di ba? Tapos ano sabi ni Inday Sara? O lahat ng pera ko lahat ng gustong mag-donate sa akin sa campaign, iyon na yan, kunin mo na yan. At ano sabi ni Romualdez? O sige, kinuha niya, di ba? Sige, babawiin na lang natin yan. At, pag nanalo na tayo. So, ang in-expect ni Sara, babawiin through business. Yung pala, babawiin sa pera ng bayan. Saka itong si Sarah, may dugong Maranao yan. Ang mga Maranao, pag personal honor na ang usapan, Hindi ka tatantanan yan. hindi ka tatandaan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sarah yan eh. Ng ano niya eh. Di ba nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Mhm. Pinagtatanggal niya. Ayaw Grabe. niya ayaw kasi niya yung may pakiusap. Tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya diyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto si Sarah, lalo yung mga pinagtatanggal kasi nga talagang nawalan sila ng
ng ng ano ng Emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digong, kung si Digong daw, papadala ng regalo, di ba? Papadala mo ng regalo, yung pang ano, pang Greece. Digong, Oo. sasabihin, ibalik mo yan. Ganyan daw si Digong. Pero si Sara daw, may sulat pa. May May nakalaki pa sulat pa na according to the ganyan. Oo. Talaga, Buti yes. hindi pinapalunok doon sa nagbigay. Kung ano man yung bigay. Sabi ni Arnold Rivera, sa envelope bumaba si Erap. May bababa na naman sa envelope. Baka nga. Kaya yan na nga, hindi nyo nga maaano yan, hindi nyo na mapipigilan yung si Sara, yung sinasabi yung reconciliation. Si Sara ngayon ay ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga maranang makikipagtegihan yan for the sake of personal honor. Mm. Ayaw nyo siyang tigilan. Tinulak-tulak nyo siya. Kayo ngayon, ang hindi nyo na malaman kung anong gagawin nyo sa kanya, ipapa-impeach nyo ba siya o hindi. Ang Dilaw, sina Trillanes, gustong ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach? Malamang sa kanila ipinangako ang vice presidency. Yes. Pagkatapos nila maging vice president, magpupush sila ng regime change. Yan na naman ang taktika ng mga Dilaw, Mamshi. Hindi ba? Oh, Yeah. hindi ba? Oh, bakit hindi sila magpupush ng regime change? Lalo na out in the open na sobrang corrupt yung gobyerno. Ano yung magiging vice president ka sa isang president na sobrang corrupt ang pamahalaan? Gago ka ba? Kaya mas mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya True. totoo yan, mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya ang inuuna nila, Duterte. Una muna Yeah. nila yan. Pag wala na si Duterte, madali nang magkakarambol ang Marcos. As simple as that. Hindi ba, Ma'am Shi? Yes. Kaya mahirapan talaga sila. Kahirapan sila na mapatumba ang Duterte. Kaya naman talagang sabi nga ng ating mga palangga dito, stricta si VP sa work pero mabait sa mga privilege. Mga privilege o underprivilege. Sabi Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.